Magandang umaga po. Ako po si Councilor Pao Santiago at ready po akong lumaban para po sa susunod na halalan. Maraming salamat po. Konsi! Ay, di ba ba yun? Kamusta po yung inyong naging filing? Masaya naman. Masaya ako. Kasama ko yung asawa ko at yung nanay ko. Pati yung dalawang staff namin. Well, actually tatlo sila. Masaya po ako dahil nandito sila. At well, sa totoo lang yung katibayan ng dibdib ko, yung political will ay mababaliwala kung yung support system ko ay hindi rin maayos. Pero dahil po matatag, tayo po ay handa pa hong sumabak at sana kapag kaya po tayo rin excited at masaya, sana po matuloy ko po ang mga programa ng mga para po sa senior citizen, sa kooperatiba at lalo-lalo na po sa mga livelihood po ng ating kapwa Pasigueño. Since nabanggit nyo na rin po yung mga nabitin pang program o at mga gusto nyo pang gawin, ano po ba yung nagawa ni Consi Pao for the senior citizen this past term? Okay, mga nagawa po natin nung tayo po ay nanungkulan, sinigurado po natin na natutuloy at natutupad yung senior code natin. Madalas marami pong tanong yung mga senior citizens, okay lang po yun. Handa po tayong magpaliwanag, handa naman po tayong magpaalala kung ano-ano po yung mga nandito, like yung benefits po nila, yung local senior pension. Bukod po yung national pension na natatanggap po nila sa DSWD, meron po tayo dito noon. Actually po, 23,000 na po ang beneficiaries natin ng mga senior citizen na local senior pension na nakakatanggap po 65 years old and above. At sana po mapagpatuloy po natin, ngayon po pinag-aaralan po natin paano po ito may expand pa. Kung ano po yung expansion, abangan nyo po yan. Hindi lang po yun, pati po yung octogenarians sa sinulat ni Councilor Simon Tantoco. Yung mga 80, 85, 90, 95, 100 ay may matatanggap po na incentives. Ngayon po, hindi po siya retroactive, magsisimula po ito next year. Kunyari po, ito na lang, itake ko na yung opportunity. 79 years old po kayo ngayong 2024. Pagdating sa 2025, 80 years old kayo, yan. Ang OSCA po, dyan po kayo pumunta para sabi na kayo po ay beneficiaryo na ng octogenarians natin. Yun na rin, no, same as follows. No? Ngayon po, yun po yung mga nakaatado natin at may mga susunod pa po tayo sa ng programa. Pero sa ngayon po, yun po ang nagawa natin at na-assemble din po natin ang mga senior citizen representatives sa bawat barangay. Ngayon po, maraming nagtatanong, bakit kailangan may senior citizen representative? Consi Pao, para saan ba yon? Kung malalaman nyo po, sa bawat barangay ay may mga kanya-kanyang asosasyon, no? At sa kanya-kanyang asosasyon, may mga presidente. Hindi lang po yon. Meron po silang execom. So, ilan po yung execom? Minsan po may ibang barangay 11, may ibang barangay 15. Ngayon, ang senior citizen representative po natin na ginawa natin ngayong taon na to ay patungkol lang po sa iisang representante sa bawat barangay. Opo, isa lang po. Bakit po ganon? Katulad po ng Manggahan, sa bawat isang lugar sa Manggahan, meron po sa Napico, meron sa Green Park, meron sa Proper, tatlo na agad. Sa tatlo na po na yon, may mga kausap pa na iba't ibang senior citizen. Well, ang ginawa po natin ngayon, sa Manggahan, isa na lang po ang kausap natin na senior citizen. Siya rin ang nag-iisang boses ng lahat ng mga asosasyon sa kanilang barangay. So ngayon po, mas nasi-streamline natin. At sa totoo lang po, mas na-unite po ngayon ang senior citizen. Mas aktibo po. Pagdating po sa benepisyo, pag nagbababa po tayo, isa na lang ang kausap natin. Tinatanggal na po natin ang pamumulitika para po ngayon ang benepisyo po ay tuloy-tuloy po nilang makuha. So yun lamang po yung ginagawa natin ngayon. So, message na lamang po sa patuloy na mga nagtitiwala kay Consi Pao at sa mga botante na rin po natin sa Pasig. Maraming salamat Don Luan. Pinaalala nyo sa akin yung mga nagtitiwala sa ating Pasigueño. Sa mga nagtiwala sa ating Pasigueño, itong nakalipas na term natin, kasama po ng pamilya ko, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Bali wala po kasi yung nagagawa kong programa kung hindi rin po ito natutupad. At hindi po ito matutupad kung hindi nyo po pinaniniwalaan na ito po ay gumagana. Gumagana po sa ating sistema. Hindi man po perfect pa. Pero sana po mapagpatuloy ko po ang progreso. Lalong-lalo na po yung tamang pag-aalaga sa senior citizen. Ang balak po natin, hindi po sila gamitin sa pamumulitika. Bagkus, gamitin po sila para po sila ay maging aktibo pa. Dahil po dito, sa ating lungsod ng Pasig, ang senior citizen ay hindi uugod-ugod kung hindi ka lugod-lugod. So sa mga nagtitiwala po sa atin at magtitiwala pa po, maraming salamat sa inyo. Sana po mapagbigyan pa po tayo sa susunod pa po na termino. Muli po sa mga kapwa ko Pasigueño, sa mga nagtiwala po sa pamilya Santiago, magmula po sa tatay ko, sa kapatid ko, sa nanay ko, at saka ngayon po ay sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Mahaba-haba pa po yung pagkakulong po ng
side po natin. And ano po yung masasabi po natin sa iba't ibang po natin na aspirant po na handang na gusto na mag-service sa Pasig? Sa mga handa rin na mag-serve din sa ating lungsod ng Pasig, sana pare-parehas tayo ng kagustuhan, no? Yun lang ay public service. At hindi lang public service, sana pare-parehas tayo na servant leaders. Ano ibig sabihin pag servant leaders? Ang importante sila, hindi tayo. Ang credit na pupunta sa tao. Kung magpasalamat sila sa atin, ay yun lang. Okay na yun, sapat na yun. Kung wala tayong makuha, okay lang din yun. Ang importante, nagawa natin yung purpose natin dito sa lungsod. Ano yun? Magsilbi sa taong bayan at magsilbi ng maayos na wala tayong hinihinging kapalit doon. Kung di, mapagsilbihan natin sila ng tama. Ngayon, ganun din sa panunungkulan natin. Kung maiboto tayo, kung mapagpatuloy natin, salamat. Salamat po kung ganun. Kung hindi naman po, ay syempre, ang importante po sa atin na pagsilbihan po natin ng taong bayan. Again, tandaan po natin yung servant leadership. Yun lamang po. Thank you, Consi. Salamat.